So, after po nung tinanggal yung thyroid ko, sabi ng doctor ko, nag-worry ako na sa blood work mo, yung blood CBC mo. Hindi ko siya pinapansin. For 3 years, hindi ko siya pinapansin sa kanya. Sabi na, punta ka sa hematologist. Hindi po ako sumunod. So, nitong February, finally, sinunod ko siya. So, na-diagnose po ako ng may blood cancer. Wala naman ako nararamdaman, hindi ko siya pinapansin. So, nagulat ako. Yung sakit ko po is very rare, sabi ng doktor ko, na hematologist. Parang nga siya, parang mahalipan. Ang dugang mughaw. Kasi po, bawat test, 60,000, 30,000, o ano pinagawa. Tignan ako, normal na normal. Wala naman akong symptoms, gano'n. Aside lang dun sa nahihilo ako. So, lumipat po ako sa oncologist. Sabi niya sa akin, hindi ka gagaling. Unless pag-di ka papatransplant ka. Hindi ako nagta-transplant, sabi niya. Pero, kailangan mo uminom ng gamot. Yung tagi 80,000 pa man. Pero sabi niya sa akin, hindi ka gagaling dyan. Huwag kang umasang gagaling ka dyan. So, slow down na lang yung cancer mo. So, siguro po mga July, pumunta naman ako sa oncologist. Yun din sinabi niya. Pagpasok ko, hindi nang sinabi niya agad. Ay, yan pala yung sakit mo. Hindi ka gagaling, hindi ka magpapatransplant. Yung ganong gamot na yun, same po, yung tagi 80,000 na gamot. So, umuwi na lang ako. Tapos, sabi ko, try ko pa din. Isang doktor pa, yung transplant doctor naman. Hindi sinabi. Walang bago. Pero, binigyan niya lang ako ng Epo shots para lang tumaas-taas yung hemoglobin ko. Kasi sabi niya, magpapatransfusion na daw ako. Mababa daw. Sabi ko sa asawa ko, sabi niya, maghanda ka ng 3.5 to 5 million for your transplant. Wow. Oo. Sabi niya, gusto ko, ang donor mo is kapatid, full sibling, hindi pwede have, and preferably lalaki. Kasi nga naman, para po hindi nanganak, hindi nag-mens, kumbaga yung dugo na solid lang. Sabi ko, okay ako. Yung journey ko po, mahirap. Sino pa naman matutuwa? Dreaded disease yun, di ba? Ang salampasan ko na yung isa, gano'n naman pala yung isa. Di ba? Sabi ko sa asawa ko, ano na lang? Hindi naman magpapaano transplant, sabi ko. Kasi wala naman assurance lahat yan. Tapos pinalaman pa ako yung kaibigan ko, mayroon siyang kaibigan, na yung 21-year-old na anak nila, nagkagaling din, sa kami ng sakit, they spent 20 million for the transplant, only for him to die, eventually, in a month after 1. So sabi ko, kaya I'm not discouraging po you, baka mamaya, yun din ang sasabihin ng doctor nyo. You do what you want, pero kung yung ano pong feeling yung makakatulong sa inyo. Ako po, kasi talaga, dahil ako, as of now, sabi ko sa asawa ko, sa mga anak ko, na magpapatransplant. Una, mahal, pangalawa, wala namang assurance. Sabi ko, kung iinumin mo naman ng 80,000 na yan, that's to slow down this cancer, mag-LGIF na lang ako. Diba? Tutulungan ko na lang yung sarili ko. Diba? Kasi ito pong October, sumama niya yung pakiramdam ko. Hindi ko na mataas yung kamay ko. Bukol-bukol na ako, nararamdaman ko. Hindi na masyadong makagalaw. Pero wala akong pinagsabihan. Dahil ko sa asawa ko. Sabi ko lang, Lord, magbibili na ba ako? Parang ito na yun. Ending ko na yata, Lord, sabi ko. Pero sabi ko, meron ka pa namang binigay, Lord, binigyan mo ka ng katawan na marunong mag-self-heal. Kailangan ko lang siya i-fuel ng tama. Kung gas yung katawan ko, tapos sinalagyan ko ng diesel, haagdag ba siya ng tama? Di ba po hindi? So sabi ko, sige, kahit ko to. Ayun, hanggang sa 3 days po, hindi ako nagkanin, hindi ako nag-cook. Nagtatapos na, ito ang bibiling ko. Hindi, sabi ko, sakit siya ko sabi ko. Tapos, 3 days, nagagalaw na ulit yung kamay ko. Napapaas ko na ulit, tapos nagbago na yung pakiramdam ko. So, tinuloy-tuloy ko na po for 2 weeks, nag-LCIF ako. Tapos parang one time, may pinanood akong live yata ni Dr. Grace. Tapos parang minention na kumuha kayo ng coach. Ito yung mga, parang nag-refer. Tapos nakita ko ako yung page niya. So yun, hanggang sa nag-message na ako. Kasi yung una po, kaya rin po ako nagkuha ng coach kasi yung asawa ko nung una, nag-aalala siya. Sabi niya, baka mamaya, mag-pass out ka na dyan, di namin alam baka di ka na humihinga. Kasi sabi ko, sige, parang manahimik ka. Kasi hindi ako po ay mayaman. Pero sabi ko, sige, kukuha na lang ako ng coach para
hindi rin ako naka-DIY. Magawa ko rin ng mas tama. May susundan akong pattern. Di ba po? Tapos yun, nakilala ko nga po si Bianchi po, si Doc. Parang after 10 days po yata, pinag-carnivore naman ito. Tapos sobrang naging okay naman po. Yun po regarding sa mga bukol. Hindi ko alam kung milagro or what, pero talagang na 3-day fast po kasi ako. Dahil may mga nakita ko nag-fast sila na wala. Ang lalaki po dito, everywhere, sa mga singit, sa rest, ang dami po talaga. Malalaki, parang mga tipo, ganon. Tapos nawala. Kunti na lang natira and nananalig ako na ituloy-tuloy ko lang po ito. Gagaling ako, lalakas ako, hahaba yung buhay ko. And hindi lang po physical yung ginagawa ko. Siyempre may emotional. Kailangan po magluto tayo magpapaway. Yung habang panahon na kinitip ko, sabi ko, let go ko na yan. Bahala na sila sa buhay nila. Si Lord na bahala sa kanila. Kasi yung mga bagay po na wala akong magagawa. Yung kadaking ikaw pinagdalabang ko pa. Pinipili ko na yun ngayon. And kung wala akong magagawa, di wala. Di ba? Nilipas din lahat yan kahit ano pa man yan. Amen. And sa spiritual naman po, yun, syempre, madalas naman, pagka may problema, hindi close tayo kay Lord. Yun, nag-reconnect po ako sa Kanya. Sabi ko nga, hindi ko pa claim na magaling ako sa inyo pero sa sarili ko, sinabi ko, Lord, alam ko pinagaling mo na ako. Amen. Diba? Tomorrow is not guaranteed. Pwedeng hindi ko ikamatay yung sakit ko, mali ko ba? Kung paano ko mamamatay? Si Lord lang nagbigay ng buhay ko, He will take away. Actually po, may isang doktor ako, medyo nagalit ako sa kanya. Sabi ko kay Kuya Digo. Kasi, tinagtaning agad. Wala pa yung sinabing, ito kaya pag-meet. Kasi ito kayo, walang nagsabi sa inyong baguhin mo yung pagkain mo kaya. Kung mag-exercise ka kaya, matulog ka kaya ng maaga, magbukas ka kaya ng stress. Wala po. Lahat sila ako, kaya yung gusto mo, parang feeling ko, last stopper ko na yun. Yung pala yun. Kaya, ngayon ko, yun, hindi ko kiniklaim sa inyo ang magaling na. Pero sa aking dalawa ni Lord, alam ko, pinagaling na ako. And every time, every morning, pag tumitirap pa rin yung mata ko, Lord, another day, another blessing.